sa ulo ng mga nagbabagang balita. Border lockdown sa Gensan epektibo na pero tapat registration system nagkaproblema. Ang detalye, abangan! Isa pang purok at satellite market sa Surala isinailalim sa hard lockdown. Higit 1,000 barangay sa Region 12 drug cleared na. PNP at IT experts may babala sa nauusong deepfake videos online. At local TV patrol ng ABS-CBN Regional magpapaalam na ngayong araw. Magandang hapon, South Central Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Ako po si Jay Dayupay. Ito po ang final newscast ng TV Patrol, South Central Mindanao. Kapamilya, ipinatupad na po hating gabi kanina ang border lockdown dito sa Gensan. Pero nagkaproblema po ang tapat registration system. Napapatrol si Yen Mangupit. Epektibo hating gabi kanina. Sarado ang mga border ng Gensan at ang lahat ng mga outsider na gustong pumasok sa syudad, kailangan munang magparehistro sa tapat registration system. Pero matapos ang anunsyo ni Mayor Ronel Rivera, marami ang gustong magparehistro. Ang problema, marami ang hindi maka-access. Paliwanag ng LGU, nag-shutdown ng system dahil sa dami ng gustong pumasok sa website. Ato ang ginaparan sa publiko dili pa para sa tanan nga registration. In fact, karon ginadraft na to ang ordinansa base sa IATF recommendation ug sa ato ang mga konsehal nga maghimo ta nga kitang tanan mo register na gyud sa ato ang tapat, no? So mao na siya rason nga nung nagka-glitch ta kagabi tungod na swarm siya. Ayon kay Gensan Mayor Ronel Rivera, kung residente ka ng Gensan at wala ka namang importanteng lakad sa labas ng lungsod, ay hindi na kailangang magpa-register. Sa ngayon, inaayos na nila ang aberya sa form at may mga tapat coordinators na mag-a-assist sa mga katanungan ng mga netizen. Nagsimula na kaninang hating gabi ang border lockdown sa Gensan. Magtatagal ito hanggang September 13. Matitigas ang ulo na supposedly should undergo proper protocol, no, especially yung mga suspected LSIs natin, no, or anybody na coming in dapat tudaan ang protocol. 2 linggo ang lockdown kasunod ng lumulubong kaso ng coronavirus disease sa lungsod. Sa ngayon, 6 na po ang kaso ng COVID-19 sa Gensan, kung saan 22 pa ang active COVID-19 cases ng lungsod habang 38 pa lang ang gumaling sa sakit. Yen Mangumpit, ABS-CBN News. Isang purok pa ang isinailalim sa hard lockdown sa isang barangay sa Surala, South Cotabato. Nagpapatrol Francis Canlas. Inilagay sa hard lockdown ang Purok 2 sa crossing Nasi sa Barangay Sentrala sa Surala, South Cotabato. Kung hindi emergency cases, hindi pinapayagang lumabas ang mga residente. Isinara rin ang satellite market at walang vendor na papapasukin. Magtatagal ang lockdown hanggang sa September 10. Ito'y dahil sa isang fish vendor umano na napabilang sa probable COVID-19 case dahil sa exposure nito sa isang nagpositibo sa coronavirus disease. Sa mandated by IATF ng DILG sa zoning containment road na bago ngayon, last June lang ito na memorandum, 15 days yan bago ma-open yung purok na yan. Makakalabas lang yan sila kung meron silang binili na essential na gamot or pagkain. Namimigay namin ng food tax.
kailangan ng malawakang contact tracing. Ayon sa IPHO, dapat limitahan muna ang paglabas ng bahay dahil wala pa rin kapasidad ngayon ng probinsya na mag-test. Dapat magkumpiyansa, kaya wala kita sa mga sources. But then, contact tracing nila is sinisisiman sila. So, still, continue yung paghihapon ang contact tracing. So far, ang patient is stable man and admitted sa atong COVID center. May 2 bagong kaso ngayon na naitala sa South Cotabato. May mga travel history sa Davao at Manila ang mga pasyente. Kaya umakyat na sa 106 ang positibong kaso, 28 ang active cases nila. Sa buong Soc-Sarjan, 450 na ang nagpositibo at 93 ang active cases. 370 naman ang bilang ng mga nakarecover. Francis Canlas, ABS-CBN News. Kapamilya, 1,043 barangay dito sa Region 12 ang deneklara na pong drug cleared. Ito ay base sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12. Pero ayon po sa In Defense of Human Rights and Dignity Movement o iDefend, bigo ang pamahalaan hanggang ngayon sa kampanya nito kontra illegal na droga. Nagpapatrol, Francis Canlas. Handang gawin ni Rain B ang lahat mailayo lang ang mga anak sa masamang bisyo, lalo na sa illegal na droga. Kay wala ta kabalo sa panahon, ay mga uban gani mangatkat og balay, mangrip. Gusto po na mo among mga anak po na mga madagpo kanang mga drug addict safety ba mawala na gud siya. Kaya bilib siya sa laban kontra droga ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil malaki na umano ang napatunayan nito. Sa record ng PDEA 12, simula pag-upo ng Pangulo noong 2016, 4,695 na operasyon ang inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Region 12. 3,969 dito ang naikasang drug bust at 1,122 naman ang drug raid. Kahit po puspusan yung programa ng ating Pangulo when it comes to illegal drug activities, marami pa rin ang involved, marami pa rin gustong magbenta, gustong magkaroon ng o gagamit ng illegal na droga. 5,091 ang arestado at nasa 3,890 ang kinasuhan. 45 ang na-dismiss ang kaso. 10,711 grams ng shabu ang nasamsam sa mga operasyong ito. 72.8 million ang halaga. 106,346 grams naman ng marijuana ang kumpiskado. Kasi po, kailangan nating tulungan yung mga tao kasi hindi po lahat subject for neutralization or subject for arrest. So, yung gustong magbagong buhay, tutulungan natin. Sa buong bansa, umabot sa 220,728 ang bilang ng mga arestado sa 151,601 na mga operasyon simula noong 2016 hanggang 2019 sa inilunsad ng PNP at PDEA. Higit sa 3 milyon ang sumukong sangkot sa illegal na droga. Para sa Action Officer ng In Defense of Human Rights and Dignity Movement o iDefend, nakakalula man ang mga numero, palpak pa rin umano ang drug war ng Pangulo. Naniniwala siyang lalo pang lumala ang bentahan ng illegal na droga. The so-called war on drugs is not only a colossal failure, it is a fake drug war. Patunay na bigo ang pangako ng Pangulo na tatapusin ang problema sa droga. May tuturing umano na palabas lang ang lahat ng ito. Those involved in the Shabu scandal were friends to his children and were reported to be visiting Malacanang. Lagpas sa 5,000 ang mga namatay sa mga operasyon. Kabilang narito ang 374 na mga namatay sa operasyon ng PDEA 12. These killings do not only result to death of individuals, but to death of public conscience. The death of public conscience is what puts our country in danger. Pero nilinaw ng PDEA 12, kailangan nilang dumipensa sa tuwing nanganganib na ang kanilang tropa. Kahit alam nila yung possible na mangyari sa kanila, they can be arrested, pwede silang mamatay kung nanlaban sila. They still hook into illegal drugs. Unang-una, the addiction.
Pero sa kabila nito, parehong naniniwala ang IDFENT at PDEA-12 na hindi dapat tumitigil ang paglaban sa illegal drugs. Sa PIDEA, patuloy ang aming trabaho and with the help of the community, tuloy-tuloy ang trabaho. But it should be undertaken in adherence to the legal process with full respect for human rights, human dignity, and human life. Sa mga numerong inilabas ng PIDEA-12, hindi pa kasama dito ang report ng Police Regional Office 12 na makailang beses na ring pinuna ng mamamayan ang mga operasyong may namamatay na target dahil sa umunoy ng laban. Sa report ng PIDEA-12, nasa 1,043 na barangays na ang drug cleared na masusing minomonitor din ng DILG ang pag-report ng mga barangay officials. Malaki ang naging papel ng media sa checks and balances ng drug war ng gobyerno. Naibubulgar ang mga may maling gawa at pinupuri naman ang gumagawa ng wasto. Sa pagkawala ng isa sa pinakamalaking media company sa bansa, naway mananatiling maging mapagmatsyag ang mamayan at may uusbong na bagong mamahayag na magiging boses at tagapagtanggol ng taong bayan. Ako po si Francis Canlas, ang inyong naging patrol ng Pilipino sa ABS-CBN News. Mula po sa iba't ibang gyera at trahedya hanggang sa nakamit ang mailap na kapayapaan sa bahaging ito ng Mindanao, tinutukan at sinubaybayan ng ABS-CBN ang bawat pahina at kabanata ng kwento ng politika at pakikibaka sa Central Mindanao. Ang pagbabalik tanaw sa mga kaganapang tumatak sa kasaysayan sa report ni Lori Mayandong. Human Rights Action Center. Nasasaktan din, hindi lang sila, pati rin kami dito. Napanood sa ABS-CBN ang trahedyang tumatak sa kasaysayan ng bansa at sa buong mundo. Ang Maguindanao Massacre. 58 individual ang pinatay, kabilang na ang mahigit 30 miyembro ng media na sumama sa convoy ni Noy Buluan Vice Mayor Toto Mangudadatu para maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkagobernador sa tanggapan ng COMELEC sa Sharif Aguac, Maguindanao. Nasawi rin sa trahedya ang misis ni Toto Mangudadatu. Hustisya ang sigaw ng mga pamilya ng biktima. Nagdeklara ng state of emergency sa Maguindanao. Inaresto ang mga sinasabing may kinalaman sa krimen. At makalipas ang isang dekada, they are hereby convicted and sentenced to suffer the penalty of imprisonment of reclusion perpetua without paroles pursuant to RA 9346. Hindi kailanman bumitaw ang ABS-CBN sa pangyayaring bumago sa anyo ng politika sa probinsya ng Maguindanao. Mahigit 40 taong pakikibaka. Daang libo na ang namatay sa gyera. Daang libo ang lumikas. At nawala ng tirahan. Sumubok sa iba't ibang paraan ng pakikipagkasundo. Ilang beses mang nabigo sa negosasyon, nagpatuloy sa biyaheng kapayapaan. May mga sumakabilang buhay na sa paninindigan sa kanilang ideolohiya at makailang beses mang nadiskaril ang usaping pangkapayapaan. Hindi tumigil sa paghahatid ng balita at impormasyon ang ABS-CBN. Kaisa ang ABS-CBN sa mga naghahangad na balang araw makakamit rin ang hinahangad na kapayapaan sa Central Mindanao. Kaya lahat kami na namatayan ng asawa, nasasaktan din. Hindi lang sila, pati rin kami dito. Sinubok muli ang katatagan sa pagsusumikap na makamit ang kapayapaan ng binulaga ng sunod-sunod na putok ang bayan ng Mama Sapano, Maguindanao. Nang lusubi ng mga tropa ng PNP Special Action Force ang lugar kung saan target ng operasyon ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. 44 na PNP SAF troopers, 18 miyembro ng MILF,
at 4 na sibilyan ang nasawi sa engkwentro. Na classmate ko, nung nakita niya na ini-snipe na ako dun sa pinaggagapangan ko, tumayo siya. Classmate, sige lang, abante ka. Tumayo talaga siya para ma-divert yung sniping sa kanya, imbes na sa akin mapunta. Dumaan man sa butas ng karayom, hanggang sa narating din ang destinasyon. Naroon, ABS-CBN. Pebrero 21 taong 2019, namantong na sa plebisito para sa tinatawag na core territory ng Bangsamoro government. At makalipas ang mahigit 20 taon, ang nooy mailap sa gobyerno, hawak ang kanyang sandata, ngayoy interim chief minister na ng binuong Bangsamoro Autonomous Region in Maslan, Mindanao. Kwento ng pakikibaka at pag-asa. Kwento ng tagumpay at bagong buhay. Naroon ang ABS-CBN sa bawat yugto at kabanata. Sa pagsasara ng mga local TV patrol sa bawat probinsya at rehiyon, hindi ito nangangahulugang tapos na ang paghahatid balita ng ABS-CBN. Dahil patuloy na maglilingkod ang ABS-CBN at TV Patrol, tuloy sa paghahatid ng balita at impormasyon at tuloy sa pagbabahagi ng kwento ng bawat Pilipino. Lori May Andong, ABS-CBN News. Susunod na! PNP at IT experts may babala sa nauusong deep fake videos online. Tutukan yan kapamilya kung gumagawa ka yan sa pagbabalik namin. Sa paglipas ng maraming taon, kayo po ang aming naging tahanan. Pinatuloy ng buong puso sa inyong mga sala para makita ang ngiti at kislap sa inyong mga mata. Matulog nga kadlaw kag pagpalakpak. Ini ang masaksihan sa tanan ng ABS-CBN Kapamilya Bulig Eskwela. Isinama sa hapagkainan para marinig ang mga kwentong masarap pagsaluhan. Is Morning Kusina Day diri sa may buntag Mindanao. Karong buntag usa ka lami ang recipe ang atong lutuon. Di man madali ang bawat araw. Bisan hinuhaira yan na inwaray maaram, kunhain magtitikang para makarikaber matapos itong dilobyo. Palagi niyo kaming isinasama sa inyong mga pangarap. Sabay na nagsikap. Sabay na hinarap ang mga paghihirap. Sabay na tumawa at nagtagumpay. Higit sa lahat, pinapasok ninyo kami sa inyong mga buhay at nag-iwan ng liwanag ng pag-asa. Maraming umaabang lalo na po sa mga TV patrol po ng Baguio. Kasi inaging tatagan manggod serbisyo, mga Pilipino manggod. Talaga pong nagtatao po silang kaugman sa mga tao. The ABS-CBN, adati puso da. It has really a big impact on our part. Maraming salamat, kapamilya. Sisikapin nating mapanatili ang ilaw para sa mas magandang bukas. Panalangin po namin na muli tayong magkasama. Trending po ngayon sa social media ang isang app kung saan pwedeng iswap ang iyong mukha sa video ng mga iniidolo ninyong celebrity. Pero nagbabala po ang mga eksperto sa panganib na dala ng teknolohiya sa likod ng app na ito. Nagpapatrol, Kent Abrigana. Marami sa ating mga Pilipino ang nakatenga lang sa 4 na sulok ng ating tahanan. Sa classroom may batas. Ito ay bilang pagsunod sa health protocol ng ating pamahalaan para makaiwas sa nakamamatay na sakit na dala ng COVID-19. Nag-comply ka na bawal lumabas. At dahil bawal ngang lumabas, kanya-kanyang paraan ang mga Pinoy para maibsan ang pagkabagot habang naka-quarantine. Mula sa mga dance challenge, Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. TikTok challenge, Umabot tayo hanggang dulo. at maging face app challenge. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibo. Tila lahat sinubukan na ng mga Pinoy. Isang halik mo. Pero may isa na namang app na pumapatok sa mga netizen.
Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong music video lang ito ng isang sikat na girl band na Blackpink. Pero kung titingnang maigi, yan ay mukha ng iba't ibang mga netizen na gumagamit ng app na kung tawagin ay Reface o mas kilala sa dati nitong pangalan na Doblicat. Ayon sa ilang gumagamit ng app, mabisa raw itong pampatanggal ng pagkabagot. Natawa talaga ako kasi akin yung mukha kasi Selena Gomez yung katawan. Makawala siya stress. Especially kay funny ang videos kapag epic. Labis naman ang tuwa ng K-pop fan na si Jaina. Big fan kasi siya ng K-pop artist na si Ailey. Kaya nang malaman niya ang tungkol sa Reface app, agad niya itong sinubukan. Kung titingnan mo nga naman, pwede na siyang pang K-pop. Nakita na ko na, nindot man din nga application kay na ako'y chance nga ma-achieve na ko itong moves ni Ailey. Mag-take lang kong selfie and then i-change na ko akong naong dito. So ma-achieve na ko itong mga moves. Gamit ang app, maaari mong ipalit ang iyong mukha sa video ng mga iniidolo mong celebrity. Pagkatapos mong kumuha ng selfie, ipapakita ng app ang mga maiikling video na pwede mong magamit para iswap sa iyong mukha. Saka ito ipoproseso gamit ang artificial intelligence at machine learning. Bagamat nakakapagbigay aliw ang nasabing app, nababahala naman ang ilang eksperto sa panganib na dala ng teknolohiya sa likod ng app na ito. Actually, maraming possible na benefits ang technology na ito, especially in the near future. For example na sa film, yung mga actors na pumanaw na, pwede natin silang maisabuhay. But then, habang tumatagal, nagiging advanced na yung technology at doon napapasok yung possible danger na abuse na yung technology. At nahihirapan na tayong i-distinguish yung real footage sa fake footage. A lot of what we talk about over the dinner table is, we live in a diverse world. Noong 2017, naglabas ng isang video ang grupo ng mga researcher sa Washington University kung saan ginamitan nila ng computer vision algorithm ang larawan ni former US President Barack Obama habang nililip-sync nito ang audio sa magkaibang interview. Ang mas nakakabahala rito, hindi kinakailangan ng malakas na computer para makagawa ng ganitong klaseng video na tinatawag na deepfake. Pero saan nga ba nanggaling ang deepfake? Paano ba ito nagumpisa? Naging matunog ang usapin sa deepfake hindi dahil sa isang app tulad ng Reface o Face app. Ito ay dahil sa porn. Naging kalakaran na kasi online ang paggamit sa AI para ilagay ang mukha ng mga sikat na Hollywood stars sa katawan ng mga adult movie stars. Hindi rin malayong magamit ang teknolohiyang ito para gumawa ng mga video na makakasira sa isang tao. Pero paano ba natin mapoprotektahan ang ating sarili na maging biktima ng teknolohiyang ito? Dili gyud tayo mutuo kung unsa man ang mga nakita nato on social media. Kay number one man gud nga profile sa mga victims is kaning gullible. What do you mean by gullible? Kaning dali mutuo ba? What you saw on social media, ay di ta mutuo. We see tweet kay basi just fake na siya. Ayon naman kay Attorney Psyche Fontanilla Mamadra, wala pang nabubuong batas na sumasaklaw sa problema sa deepfake. Lahat ng mga nangyayari sa teknolohiya ngayon, ang nanonotice ko talaga, hindi nakakahabol yung batas natin. In 2019, there was an attempt to create a legislation or batas para ma-address yung deepfake, na kung saan pwedeng magiging malicious yung deepfake. Halimbawa, si Mayor Rivera, nagsasabi ng mga bagay na nakakasama, pero hindi pala siya yun. Technology lang yun na nagmamanipulate. Unfortunately, kung meron mang maggagawa ng ganyan, wala tayong batas na mag-a-address sa ganyan. Kasi yung cybercrime law natin, ang basic principle talaga niyan ng, anong tawag natin dyan, sa kriminal na batas. Specific dapat siya na yun yung pinapunish niya. Dagdag pa ni Attorney Mamadra, malaki ang posibilidad na ito'y magamit para gumawa ng mga fake statements mula sa ating mga leader na maaaring maging sanhi ng panic sa publiko o malaking iskandalo. Pwedeng magkakaroon ng mga, ikaw gagawan ka ng isang statement or ipapa-live TV ka kunwari na nananakot ka na hindi naman pala ikaw. Dalawa yung problema nito. Ikaw na ginagawa ng kwento, ginawa ng deepfake at yung mga tao na matatakot dahil gumawa nga ng deepfake na i-appreciate nila na baka yung threat is totoo talaga, yung threat for terrorism.
Sa pag-usbong ng teknolohiya, malaki sana ang papel ng media para ipaalam sa publiko kung ano ang panganib na pwedeng idulot nito. At ngayong limitado ang impormasyon sa masang Pilipino, naway mas maingat tayo sa mga ibinabahagi online. At bago sana paniwalaan ang mga nakikita sa social media, mas magandang busisiin munang mabuti kung sino ang source nito. Sa ngayon, mayroong napakalaking butas sa batas, lalo na sa usapin ng deepfake. Dinagdagan pa ng napakaraming kumakalat na maling impormasyon, kaya importante ang pagiging mapagmatyag sa ating binabasa, naririnig at nakikita online. Lalo na ngayong nabawasan ang mga mamamahayag na sana'y makatulong sa pagpapalabas ng katotohanan. Ako po si Kent Abrigana, ang inyong naging patrol ng Pilipino, ABS-CBN News. Maraming At namaalam na po ang aming kasamahan sa Magandang Umaga South Central Mindanao kanina pong umaga para sa Sociology Professor ng Mindanao State University na si Professor Mayong Aguha. Malaking bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang nawala kasunod ng pag-shutdown ng ABS-CBN. Ipapatrol, Yen Mangupit. Magandang Umaga South Central Mindanao! 14 na taong nakasama sa kanilang almusal ang Magandang Umaga South Central Mindanao Barkada. Iba't ibang istorya ang naitampok sa MUS at samot-saring talento ang naibida sa telebisyon. Hanggang sa huling episode ng MUS kaninang umaga, ipinakita ang lahat ng segments ng show na minahal ng mga Pilipino sa buong South Central Mindanao. Naging madamdamin ang pamamaalam ng mga host ng show. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, tumangkilik sa amin dito sa show. Pero kasi hindi lang po kami nawalan ng trabaho. This is more than a job for many of us. Maraming salamat po. We are just full of gratitude sa last episode namin kahit sobrang hirap bumitaw. Kapamilya, sa loob po ng 14 na taon, pinatuloy niyo po kami sa inyong mga tahanan. Hanggang ngayon, sa inyong mga cellphone at smart TV. Nalulungkot din ang ilang kapamilya viewer dahil tuluyan na nilang hindi masisilayan ang morning show. Po nakasanayan namin na channel sa una pa, ABS-CBN. Ngayong araw na rin ang huling episode ng TV Patrol South Central Mindanao na naging pangunahing pinagkukunan ng balita at impormasyon sa loob ng higit sa 2 dekada. Mula sa trahedya, sakuna, kalamidad, katiwalian, istorya ng tagumpay at pagmamalasakit, lahat ng yan naging muka ng TV Patrol South Central Mindanao. Mas maganda nga yung mayroon pang ABS-CBN kasi updated yung mga balita nila. Sa ngayon, sinarado ng presidente natin, so maraming mga mamayang Pilipino na nalungkot dahil hindi na nila makita yung mga magandang mga palabas nila at saka yung mga report nila updated. Paliwanag ng isang sociology professor sa Mindanao State University dito sa Jensan, malaking bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang nawala dahil sa pag-shutdown ng ABS-CBN. Yun, nakakalungkot na kwan, pero the contribution of ABS-CBN ay mahirap sukatin, no? Kasi maraming henerasyon ng Pilipino, no? Probably the Generation Z na lang yung hindi kasama diyan kasi naka-online na agad sila ng pinanganak. Pero doon sa mga pinanganak from 1986 na dumaan, malaki yung naging contribution at influence ng ABS-CBN sa kanila. Dagdag ni Aguha, malawak ang naabot ng ABS-CBN sa telebisyon na hindi narating ng ibang media o organisasyon. Hindi lamang sa pagbabalita, kundi maging sa public service. Na-reach out yung malawak na bahagi ng Pilipinas sa isang malayang pamamahayag, no? And you cannot blame ABS-CBN, yung audience share niya ay malaki. No? Kasi tinimpla niya, ito yung kailangan ng mga Pilipino. So kahit saan ka sa Pilipinas, no? Meron ka mga lugar na naabot ng ABS-CBN na hindi naabot ng gobyerno. No? Yung mga island regions natin. Halimbawa, so ito lang yung pinaka-source ng information ng maraming kababayan natin. Naniniwala si Aguha na may kinalaman sa nalalapit na 2022 national election ang pagtanggal sa ABS-CBN sa ere. Dahil kung hindi naman malaki at powerful ang ABS-CBN, hindi siya una babanatan, no, on the 2016 election, at
siyempre alam ko may mga naghahanda para sa 2022 election at lahat ng usapin na ito ay nakakonect na ng 2022 elections. No? So, ano mangyayari ng 2022 elections kung sino yung network na malaki by that time or kung sino yung mabubuo na network, ayun yung magdidetermine ng ating malaking bahagi nun ay i-determine niya yung outcome ng 2022 elections. Gayunpaman, nawala man sa ere ang ABS-CBN, nangingibabaw naman ito ngayon sa digital platforms kung saan umabot na sa 68.6 million subscribers ang ABS-CBN YouTube channels. Hindi siyang mag-evolve ng ibang platform, no? Pero hindi mo siya rin pwedeng isara na ganun lang, na mawawala. Kasi una, yung sambayanan ay maghahanap para dyan, no? Pangalawa ay napakalaki ng investment ng TV networks. So, hindi siya kayang palitan agad. Kasi kung kaya siyang palitan agad, marami ng kakompetisyon dapat. Hindi nagawa yan. Sa huling araw ng inyong ABS-CBN Regional, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik. Kapamilya, ako po si Yen Mangumpit, ang inyong naging patrol ng Pilipino. ABS-CBN News. Taon pong 1998, itinayo ang ABS-CBN Cotabato. 1999 naman, unang sumahimpapawid ang TV Patrol Central Mindanao. 2018 po nang pinag-isa kami ng TV Patrol Central Mindanao at ngayon nga po, ng TV Patrol Soxerjet at TV Patrol Central Mindanao pinag-isa into one newscast. Ang napapanood niyo po ngayon ay ang TV Patrol South Central Mindanao. Atin pong balik-tanawin ang mga nangyari kasama ang ABS-CBN Cotabato. Sa report ni Lirio Bompat. ABS-CBN TV5 Cotabato. Magandang hapon po. TV Patrol, Central Mindanao. Magandang hapon, South Central Mindanao. TV Patrol, South Central Mindanao. Mahigit 20 taon ng paghahatid ng balita at impormasyon. Mula sa salungat na ideolohiya, marahas na mga hakbang at di pagkakaunawaan hanggang sa pagbaba ng mga sandata, pagkakasundo at pagkamit ng kapayapaan. Inihatid ng ABS-CBN at TV Patrol Central Mindanao ang bawat butil ng impormasyon sa bawat tahanan. Sa paghagupit ng mga pagsubok at pagharap sa mga hamon sa Central Mindanao, hindi bumitaw ang ABS-CBN. Live mula sa lungsod ng Cotabato, nagpapatrol Lirio Bompat. Naghintakot ang mga residente sa Virgo Subdivision, Cotabato City. Live mula sa Cotabato City, nagpapatrol Lirio Bompat. Live naman sa Cotabato City, nagpapatrol si Lori May Andong. Yan, kumusta ang turnout at ano ang pinakahuli diyan sa bilangan kung nasimula na? Nasa pikit sa North Cotabato, si Ariana Patan. Nakausap naman ng ABS-CBN News Team ang isang miyembro ng PNP Special Action Force na nakaligtas sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Exclusive, nagpapatrol Lirio Bompat. To show their support for the framework agreement between the government and the MILF. Larry Bompat now joins us live for the details. Larry, good morning. Hi, Ron. Close to 2,000 members, ground commanders of the Bangsamoro Islamic Armed Forces of the MILF are gathered here today. Hindi malilimutang coverage, bahagi niya ng Mindanao ay yung mga gulo, yung mga bakbakan dati ng militar at ng MILF bago sila naging kasapi na ngayon ng bar. Hindi rin malilimutan siyempre ang mga breaking news na coverage ni Lirio Bompat. Hindi rin malilimutan ang Maguindanao Massacre kung saan ang grupo ng Lirio ang isa sa mga break ng storya niya na naging bahagi na ng kasaysayan. Hindi malilimutan, hindi matatawaran ang kanilang kontribusyon sa kasaysayan at sa pagbabalita. Para sa inyo dyan sa
Central Mindanao, kina Lirio and the rest of the gang, kinalulungkot kong ito na nga. Wala man tayo, pero hindi mawawala ang ating samahan, ang ating kaibigan, ang tawagan. Siyempre, kakataon ang diruan. So, good luck sa inyo dyan. Sa mga gera, lindol, baha at iba pang unos at mga pangyayari sa lipunan, pati sa mumunting tagumpay ng ating mga kababayan. Sandigan ng mga taga Cotabato Province at Maguindanao ang ABS-CBN Cotabato. Lirio, Lore, Arian, Noel, Rodney at sa lahat ng binubuo ng ABS-CBN Cotabato, daghang salamat. Saludo ako sa inyo. Padayang sadta! Sa bumubuo po ng Cotabato team, Lirio Bompat, Lorime Andong, Arian Apatan, Rodney at Noel, maraming salamat po sa malaking tulong ninyo para maiparating ang mga malalaki at magagandang balita mula sa Cotabato at Maguindanao. Maraming salamat po na natulungan ninyo ang mga regional desk para maiparating po ang inyong mga balita. God bless you. ABS-CBN Cotabato at TV Patrol Central Mindanao, Freetime KBP Golden Dove Awardee bilang Best News Program Provincial Level taong 2003, 2013 at 2016. ABS-CBN Walk on Water Awardee for consistent and exceptional work. Malaki yung papel na ginampanan ng RNG Cotabato sa mga coverage ko nitong mga nagdaang 11 taon. Thank you sa palaging pag-alalay ninyo sa akin tuwing nandyan ako. Nagpapasalamat po ang ABS-CBN Regional Network Group, ang inyong kapamilya network, sa lahat ng suporta at pagmamahal na inyong binigay sa amin sa nagdaang napakaraming taon. Naway sa darating na panahon ay bigyan niyo pa rin po kami ng pagkakataong mapaglingkuran kayo sa pamamagitan ng aming news, entertainment at public service. Maraming salamat, kapamilya. Kinilalang outstanding partner ng DOLE at Bangko Sentral ng Pilipinas sa Cotabato City sa pagbibigay serbisyo publiko. ABS-CBN Cotabato has been a reliable partner of the Cotabato Regional and Medical Center. The non-renewal of its franchise will affect all of us, especially in information dissemination and educating the public. Ang pagsara po ng ABS-CBN ay nagdulot ng lungkot sa bawat pamilya. Lalo na sa pamilya ko, personally sa pamilya ko, at ang aking mga anak. Mga 2 linggo siguro kaming hindi nagbukas ng TV. Talagang napakalungkot. Maraming salamat mga kapamilya. Kailanman ay hindi matitibag ang tiwalang inyong ibinigay na pinagbigkis ng katatagan sa napagdaanang hamon at tagumpay sa nakalipas na panahon. Isa man sa mga napinsala sa bangis ng pagsubok na ito, hindi kailanman maghahari ang dilim. Darating ang bukas na muling magliliwanag ang kwento ng bawat Pilipino. Lirio Bompat, ABS-CBN News, Cotabato. Susunod na! Pirma kapamilya inilunsad para mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN sa pagbabalik ng TV Patrol South Central Mindanao.